Hello traders, and sa video na to pag-uusapan natin ang pinaka-importanting bagay na dapat matutunan natin pagdating sa trading, which is kung bakit nga ba gumagalaw ang price sa market. Siyempre, kung gusto nating malaman kung ang price ba sa market ay tataas, dapat alamin muna natin ano ba yung mga bagay na nagkukos sa market para tumaas yung price. So that's exactly what we will talk about in this video. So let me introduce to you yung concept ng supply and demand. Basically, etong supply and demand, ito ang dahilan kung bakit gumagalaw yung price sa market. So, S&D is what drives the price in the market, no? Also, it helps us understand yung psychology ng mga buyers and sellers. Ano ba yung iniisip nila? Bakit ba yung price tinataasan ng mga sellers? Bakit ba nila binababaan? And bakit ba bumibili yung mga buyers at that price? Okay? Also, it is one of the most important concepts of price discovery in any market. Price discovery, ibig sabihin, kumbaga hinahanap natin yung fair price sa market. Okay? So, supply and demand ang nagpapadalaw ng price sa any market. Hindi lang sa financial markets tulad ng forex, crypto, and things like that. Okay? So, even sa offline markets tulad ng supermarkets, ba, palengke. So, supply and demand din yung dahilan kung bakit yung price ay tumataas, bumababa dun sa mga markets na yon. So first, let's define ano ba yung tinatawag natin na market. So a market is a place where buyers and sellers do transactions. So in the world of trading, for example, sa stock market, since centralized exchange sila, yung market nila is yung sa Nasdaq, for example, no? Kung sa so may iba't ibang market sa stock market. May naman sa forex, of course, yung market na yon ay yung mga platform na ginagamit natin to trade. Okay? So, it is a place kung saan ginagawa ng mga buyers and sellers yung kanilang transaction. So, the job of the market is to match buyers and sellers as effectively as possible. Okay? So, of course, kung ikaw ay merong gustong ibenta, kailangan merong bibili sa'yo. And trabaho ng market na kayong dalawa ay pagtagpuin, no, para makagawa kayo ng isang transaction. Of course, there's two parties always sa isang transaction, no? And kayong dalawa dapat is mag-agree doon sa price, no, ng isang product, whatever it is. And ayun, yung trabaho ng market is ipag-match kayong dalawa, yung buyers and sellers. So this right here, yung law of supply and demand. So kapag yung buyers ay mas marami kesa sa sellers, ibig sabihin mas mataas yung demand, no? Mataas yung demand. And kapag mataas yung demand ng isang bagay, kahit ano pa yan, yung price naturally ay tataas. Okay? So ibig sabihin, kapag yung Bitcoin, no, pataas ng pataas yung price, ibig sabihin mataas yung demand ng Bitcoin. Isa pang example, halimbawa nagbebenta ka ng payong, for example. Tapos biglang umulan. And ang daming nakikita mo mga tao na tumatakbo, umiiwas sa ulan. So basically, mataas yung demand ng payong at that moment. So kahit ikaw ay magtaas ng price, gawin mong 500 pesos yung payong mo, basically meron at meron bibili niyan kasi nga mataas yung demand ng payong at that moment. Okay? So that's basically the idea. Kung mataas yung demand ng isang bagay, tataas yung price kasi itataas ng sellers yung price kapag mataas yung demand. May naman kapag mas marami naman yung sellers kesa sa buyers, of course yung price ay bababa. Dahil onti yung demand, yung sellers kailangan nilang ibaba yung kanilang price para may bumili ng product nila. So balik tayo sa example na payong. So kung ang klima ay makulimlim halimbawa, so hindi ganoon kainit, hindi rin ganoon umuulan, no? So basically walang may kailangan ng payong mo. So kahit ibaba mo yung payong mo, gawin mo 200 pesos, posible na walang bumili. Okay? So kung talagang desperado ka na ibenta yung payong mo, syempre kailangan mo ng pera,
ibababa mo ng ibababa yung price. Gagawin mong 180, gagawin mong 150 at umaasa ka na eventually, no, merong bibili, may papasok at bibili dahil nga sobrang mura na nung presyo, no? Sa sobrang mura hindi na nila kayang i-ignore pa yung price na yun at talagang bibili na sila. So that's the idea, no? Kapag ang mas marami yung buyers kesa sa sellers, yung price ay tataas. Kapag mas marami naman yung sellers kesa sa buyers, yung price naman ay bababa. So now let's look at this chart right here. Makita natin na in this area, nagkaroon ng equilibrium. Okay? Dahil makita natin na yung price ay nagmo-move sideways. So wala siyang clear na uptrend or downtrend. Okay? So sabi nga dito, price moving sideways means there is equilibrium, no? Or in other words, merong balance sa market. So anong ibig sabihin ng merong balance sa market? Ibig sabihin, maraming buyers and sellers ang nagmamatch. So maraming transactions ang nagaganap. Okay? So makita natin sa area na to, meron lang maliit na price range kung saan yung mga buyers and sellers ay nagkakaroon ng transaction. Ibig sabihin, they are happy with that price, no? With that price range. Kaya diyan is nababalance yung market, merong equilibrium. Okay? So ngayon nakita natin from here, yung price ay biglang tumaas. So makita natin puro green candles. Okay? So mabilis yung kanyang pagtaas, almost no pullback. So ibig sabihin niyan, nagkaroon ng imbalance sa market, no? Hindi ko masabi na strong imbalance siya, no? Hindi ko masabi na strong imbalance dahil ito ang isang example ng strong imbalance. So malaking candle, paangat, okay? Yan, merong strong imbalance. Dahil ang job ng market, gaya nga ng napag-usapan natin kanina, ay i-match yung mga buyers and sellers as effectively as possible. So, ang gusto lagi ng market ay maging equilibrium, no? Hinahanap niya kung nasaan merong balance amount ng buyers and sellers. So, nangyayari yung ganito, no? Yung biglang pagtaas ng price, ibig sabihin kasi, no? Mula dito hanggang dito, hinanap niya yung maraming sellers. Kasi dito, obviously, kaya tumaas yung price, mas marami ng buyers kesa sa sellers, no? So basically, parang hindi na nagmamatch yung mga buyers and sellers. Kaya biglang tumaas yung price and may kita natin, right here, nagkaroon ulit ng sideways movement. Ibig sabihin, nag-agree ulit, no, yung mga buyers and sellers dito sa period na to. So, kumbaga nagkaroon na ulit ng equilibrium. Okay? But then, after that, again, nagkaroon na naman ng imbalance. Mas marami na namang buyers kesa sa sellers. So, ginagawa ng market, hinahanap niya, pataas siya ng pataas. Hinahanap niya saan ba maraming buyers para mag-match yung mga buyers and sellers, no? I mean, hinahanap niya nasan ba yung mga sellers na yun. Para etong mga buyers na to, napakaraming buyers na to, ay makabili. Okay? Para magkaroon ng transaction sa market. And mas lalo natin maintindihan itong idea na to, no? Papakita ko sa inyo yung volume profile. Okay? Okay? Volume profile. So, ito example naman ng imbalance pababa naman. Okay? So, yung kanina pataas. Ito yung sinasabi ko, no? May kita natin na sa area na to kung saan nagkakaroon ng sideways movement, napakataas ng volume. Okay? Dahil nga, diyan nagkakaroon ng maraming transaction, balance yung market nasa equilibrium. Maraming buyers and sellers ang nagmamatch. And yan yung gusto ng market. Yan yung lagi nang hinahanap. No? And ngayon may kita natin sa area na to kung saan yung market ay mabilis na tumaas. Okay, dito. Mababa yung volume. Kasi nga, walang masyadong transactions ang nangyayari dahil mas maraming buyers kesa sa sellers. So, hindi sila nagmamatch. Kaya, ang trabaho ng market ay hanapin kung nasaan yung price level
na magmamatch yung maraming buyers at sellers. Kaya makita natin kapag sideways yung movement, maraming buyers and sellers ang nagmamatch, therefore mas marami ding volume. So paano nga ba nakakatulong itong concept ng supply and demand sa ating mga traders, no? This is one example of supply and demand, okay? So nakita natin dito na merong 3 or 4 na candle kung saan nagkaroon ng consolidation or equilibrium sa market, okay? So pag tayo ay bumaba sa lower time frame, for example 5 minute, 1 minute, mas magiging clear yung consolidation na yun or yung equilibrium sa market, okay? I think this is a 30-minute time frame. So that's about 2 hours na yung market ay nagkaroon ng balance, no? But from here, makita natin ito yung momentum candle, diyan nagsimula yung ating breakout. Okay? So from there, nagsimula yung imbalance at yung price ay mabilisang bumaba. So makita natin na puro red candles and puro extended range candles siya, no? Malaking candles. So ibig sabihin nagkaroon ng malakas na imbalance from here. Okay? So in-establish natin ngayon yung tinatawag natin na zone, no? Ito yung zone natin na babantayan. The next time na yung price ma-reach etong zone na to, it's possible na mangyari ulit yung nangyari dati, which is ganito nga, yung price ay nagkaroon ng reaction at nagsimula siyang bumaba. Okay? So it makes sense kasi nga kung dati is dito sa zone na to, tingin ng mga buyers na masyadong mahal yung price, no? So umalis yung mga buyers, ngayon mas marami ng sellers. Okay? So since walang bumibili, kailangan ng sellers na ibaba yung kanyang price, no? Ibaba ng ibaba ng ibaba until to the point na meron ng mga buyers, no, na bibili dahil nga sobrang baba na ng price, okay? So basically, kapag yung price ma-reach ulit yung level na yan, posibleng mangyari ulit yun. So nakita nga natin dito yung price na reach etong ating in-establish na area or zone, and from here, yung price ay nagsimulang bumaba, no? Ang importante lang dito is we don't use this blindly or porket ba yung price na reach etong level na to, mag-e-enter na tayo dyan ng short position, mag-e-enter na tayo ng downtrade? Of course, hindi, no? What we can do is we can go to the lower time frame, for example, 15 minutes, 5 minutes, 1 minute, and dun tayo maghahanap ng confluence, no? Maghanap tayo ng halimbawa candlestick pattern, okay? Mag-add tayo ng indicators para tignan yung momentum. Halimbawa, pwede tayong mag-add ng RSI, stochastic, okay, MACD. It's up to you, no? At posible na makakita tayo ng iba't ibang pattern, candlestick pattern, no, multiple candles na pattern, for example. So, always, no, kahit ang ginagamit natin ay supply and demand, support and resistance, trend lines, we don't use it on its own, okay? We always need to have confluence, okay? So, ano nga ba ang pagkakaiba ng supply and demand at support and resistance? So, ang support and resistance is na-establish natin siya by connecting 2 points, diba? So, pag meron tayong nakitang 2 points, pinagko-connect natin and nabubuo nating either support or resistance. Okay, so kung ganyan yung market, nakita natin bumaba dyan, nagkaroon ng rejection, okay? And once again, kapag yung price bumaba sa price na to, nagkaroon naman rejection, meaning meron dyang support level. Okay? Yung supply and demand, hinahanap natin is yung kung saan nagkaroon ng equilibrium yung market and then breakout. Okay? Kung saan nagkaroon ng mabilis na pagtaas or pababa yung market, ibig sabihin, nagkaroon ng strong imbalance from that area. Okay? And once again, once na yung price ma-reach yung zone na yun, once again, okay, possible na magkaroon ulit ng mabilis na pagtaas in this example, okay? Dahil nga previously nagkaroon dyan ng imbalance, no? So it makes sense that pag yung price na reach etong level na to, there will be imbalance once again. Okay? So yun yung idea ng supply and demand, and yun yung pagkakaiba ng SND sa S&R. Okay?
So now let's talk about the zone qualifiers. So ito yung mga tinitignan natin para malaman natin kung malakas nga ba yung zone na in-establish natin. Okay? So for example, may nakita tayo na consolidation or nagkaroon ng equilibrium sa market, then suddenly nagkaroon ng malakas na breakout, no? Pababa. So yung strength ng initial breakout, which is this breakout right here, importante yan, no, na tignan natin. So kung malakas yung breakout, ibig sabihin malakas din yung tinatawag natin na imbalance. And it makes sense na kapag yung price na reach ulit etong zone na to, magkaroon ulit ng katumbas na imbalance na ganyan, no? So kailangan natin malaman yung strength ng initial breakout. Okay? So ngayon naman yung freshness, ibig sabihin kapag nagkaroon ng breakout, nagkaroon ng strong imbalance, hintay natin na yung price bumalik dito sa zone na in-establish natin. And the first time na bumalik siya dito sa zone, that's when we will look for an opportunity. Okay? So that's important, no? The first time that it comes back to the zone. Also, important rin yung time na in-spend ng equilibrium sa zone na to, no? Kung nakita natin na, for example, tumagal ng ilang days yung equilibrium, then maybe it's not a strong zone. Okay? Bakit? Dahil posible na kapag yung price na reach ulit yung zone na yun, then magkaroon ulit ng equilibrium since ganun nga yung nangyari dati. Okay? So gusto natin na yung equilibrium ay hindi ganun katagal, no? So it depends on the time frame period that you're using, maybe around nasa 5 or 10 periods or candles. Okay? So that's sweet spot natin for yung para tignan yung time sa zone, no? May naman yung range of the zone. Ayaw natin na sobrang laki ng range. Okay, gusto natin na nababa lang yung range, no? Therefore, it is clearer to us. Okay? The time away from the zone, no? It is basically not that important. Ibig sabihin, nakita natin yung strong imbalance. So, kahit gaano katagal, tumagal to ng sabihin natin 2 weeks, no? It's not important, no, kung gaano siya katagal bumalik doon sa zone. Okay? So, it really depends actually in your strategy, no? So, this is one simple example, guys, no? So, dito nagkaroon ng equilibrium for some period yung market. So, establish natin yung zone. Okay? And then, from here, nagkaroon ng momentum candle, yung price ay bumagsak, no? Napakabilis. So, ibig sabihin, merong imbalance na nangyari. Hinanap ng market kung saan merong mga buyers, no? So, ibig sabihin dito sa tatlong candle na to is overwhelm ng mga sellers yung buyers. So, mas maraming sellers. So, hinanap ng market kung nasan merong mga buyers para magkaroon ng equilibrium sa market, no? So, once again, kapag yung price na reach etong level na to, possible mangyari ulit yung ganito, no? Yung imbalance. So, pwede tayong humanap ng opportunity para mag-enter ng downtrade, no? Kapag yung price na reach ulit etong level na to. Okay? So, of course, hindi porket na-reach niya etong level na to is mag-enter na agad tayo ng trade. So, kailangan muna natin humanap ng confluence. For example, pag na-reach niya itong level na to, nagkaroon ng malaki or mahabang upper wick yung candle, ibig sabihin, malakas yung rejection. So, that's one confluence. Okay? So, pwede tayong mag-add ng mga indicators natin para malaman or makadagdag sa ating confirmation. Okay? So, tignan natin kung maaabot ba nung price etong level na to once again and babalik tayo mamaya. Okay guys, so nakita natin na yung price, no, na-reach etong zone na in-establish natin. And after niya ma-reach etong zone na to, nagkaroon ng malakas na rejection pababa. Okay, so nagkaroon ng mahabang upper wick yung candle na to.
And then after that, nagkaroon pa ng isang bearish candle. Okay? So dito nabubuo na yung bias natin to enter a downtrade. And after this candle, no, nakita natin this is a bearish candlestick pattern. Okay? So meron siyang mahabang upper wick and maliit yung kanyang body, which is in the lower part of the candle. Okay? And that gives us the confidence to enter the trade, no, down trade. And as you can see, no, from there sa ating entry, yung price ay nagsimulang bumaba. Okay? Sa mga gustong mag-try pala dito sa Kotex, you can open a demo account using the link in the description. No? Pwede nyo gamitin yung link dyan para mag-register. So para makapag-practice muna kayo and to see if this is for you. Okay? So if you're ready to deposit, you can use the promo code ChartEnjoyer para makakuha kayo ng 50% bonus. So sa strategy na to, it's important, no, na hindi porket yung price na reach etong zone na in-establish natin ay mag-enter na tayo ng trade. So dapat laging merong confluence. And in this case nga, gumamit tayo ng candlestick pattern as confirmation before we enter the trade. Okay? So another approach sana na pwede ko sanang ginawa is to enter the trade after this candle. Okay? So since nasa binary options tayo, yung expiration time ko is 1 minute, so depende sa expiration time. After I enter the trade, for example, sa close ng candle na to, kahit bumaba lang ng 1 pip yung price, no? After 1 minute, then I can win the trade already. So yun naman ang maganda sa binary options. So hindi ko kailangan ng sobrang laking movement. But still, no, nakatulong yung ating supply and demand concept dahil na-establish natin itong zone na to and binantayan natin yung price na ma-reach ulit itong zone na to. So the first time it comes back to this zone, naghanap tayo ng confluence and then we entered the trade and we made some profit.